Nagkakaroon kayo ng mga sabwatan dyan. Nagkakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang speaker, Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinahal sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. Kung madalit sabi, dahil sa postura niya na gusto siyang tumakbong presidente, namumulitika sila. Ibinuking ni Atty. Panelo ang mga galawan ng House Speaker Martin Romualdez. Ayon sa dating legal counsel ni PRRD ay patunay daw na pamumulitika itong ginagawa ng mga ito at kasama pa nila ang mga kakaliwang grupo. Puntirya daw siyempre ay ang sirain ang pangalawang pangulo na si VP Inday Sara. Pinakamalakas daw itong si VP Inday sa 2028 national election na maaari itong tumakbo bilang Pangulo. Kaya naman, todo effort itong si House Speaker na kung saan kung ano-ano na lang ang ibinabato. Sobrang aga magpabango daw itong si Speaker at sa programa ni Atty. Panelo sa SMNI ay sinabi nito na planado daw ang mga galawan kahit malayo pa ang eleksyon. Kayo mga kababayan, kung tatakbo ba bilang Pangulo si Martin Romualdez ay iboboto ba ninyo kahit may basbas ito at kamag-anak pa ni Pangulong Bongbong Marcos Jr.? Maraming salamat sa mga solid viewers. Huwag kalimutan sanang mag-like, magkomento sa usaping ito. Ginagamit niyo ang Kongreso upang yung interes ng sambayanan ay hindi nyo inaalagaan. Nagkakaroon kayo ng mga sabwatan dyan. Ang fear ni dating Presidente Duterte, nagkakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang speaker, Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinahal sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. Kung madalit sabi, dahil sa postura niya na gusto siyang tumakbong presidente, namumulitika sila. Ito naging pahayag ng Pangulo sa Kamara, sa Kongreso, na be wary of AFP, PNP. Why do you think may ganitong statement ang dating Pangulo, Atty. Sal? Sasabihin na naman nila, yan na naman, ang babanta na naman yan. Hindi. Pinapaalalahan na lang po kayo. Kasi nga, napapansin ni dating Presidente Duterte, ginagamit niyo ang Kongreso upang yung interes ng sambayanan ay hindi nyo inaalagaan. Nagkakaroon kayo ng mga sabwatan dyan. Ang fear ni dating Presidente Duterte, nagkakaroon ng sabwatan ng kaliwa at ang speaker, Martin. In fact, ang tingin niya nga, pati yung grave threats na pinahal sa kanya, pakulo nila yan. Yung impeachment against Inday Sara, pakulo niya yan. Kung madalit sabi, dahil sa postura niya na gusto siyang tumakbong presidente, namumulitika sila. At sabi nga ni Presidente, nung jury, napanood ko yung niya programa. Di ba nagtanong si Pastor Apollo? Sabi niya, justified ba mag-stage ng coup ang military, PNP, kung dahil sa corruption? Ang sagot ni Presidente Duterte doon, extreme corruption, extreme criminality, extreme rebellion. Basta pag yung sambayan ng Pilipino ay nanganganib, it is justifiable to stage a coup. Ako, dadagdagan ko po yun. Bakit niya sinasabi yun? Because the dating Presidente Duterte is aware of the constitutional provision that the armed forces of the Philippines, which include the PNP, is the protector of the people. Yan ang basis niyan. Kaya niya sinasabi yan, hindi ho siya nananakot, pinapaalalahan na lamang kayo na pag kayo na mga nasa pwesto ay hindi nyo ginagawa yung panunumpa, may problema kayo sa armed forces. Kasi trabaho po nila ang pangalagaan, ang seguridad, ang katahimikan ng sambayanang Pilipino. Kaya siya may gano'n. Atty. Sal, you mentioned yung extreme na scenario na pwede maging dahilan to stage a coup. Yeah. Pero gusto ko lang i-touch kasi na-mention nyo kasi ang criminality, nowadays, Atty. Sal, ako nababahala sa napapanood ko on the television, sa mga news programs, not just here in SMNI, lalong-lalo sa social media, Atty. Sal, yung mga recorded videos, raw footages, Atty. Sal, na pinapatay. I mean,
iba yung lakas ng loob ng mga kriminal nowadays, Attorney Sal, compared nung time ni PRRD. I agree. You know why? Kasi meron nung tumawag sa akin, isang dating kilalang artista pa rin siya ngayon. Si, ano na nga ba pangalan niya? Si Isabel Rivas. Meron pong isang artista, si Zenith Briones, na kinidnap. So sabi ko, punta ka sa NBI. Doon ka mag-report. Hindi pumunta ho. Tinawagan ko pa si Director De Lemos. Director, baka nakikinig ka. Pakinggan nyo. Nagpunta raw siya doon. Abay, inasikaso naman siya. Kaya lang, sabi niya, hindi ikaw ang right complainant dito. Dapat kamag-anak ni Zenith Briones. Samantalang marami na siyang ebidensya na inamin na may kinidnap, ganito, ganyan. May pinakita lahat. Sabi ko, di nagsumbong sa akin yung Isabel Rivas. Sabi niya, bakit ganito? Hindi raw akong right complainant. Sabi ko, kung hindi ba naman mawalang galang na, Director De Lemos, mukhang pagsabihan mo yung mga ahente mo dyan. Nagpunta ron si Isabel Rivas para mag-report ng isang krimen. She was reporting a crime and you should respond to that. Hindi ka lang ng complaint. Nagre-report na nga, may kidnapping Ongoing nga ang kidnapping So hanggang ngayon, halos maiyak-iyak ang mga text sa akin ng mga artistang kaibigan niya. Tulungan niyo po kami rito. Director De Lemos, sinatawagan ko po kayo. Si Zenith Briones ay kinidnap di umano. Kasama pati yung mga kamag-anak nila. At inamin daw. Gawan niyo ng paraan. Ano na ba yan? Ano na ba nangyayari sa bansa natin? Alam mo, Attorney Sal, lalo na yung mga CCTV footages, kung napanood, if you're familiar doon sa recently lang, doon sa isang bus na pinatay yung nakaupo sa harapan, and then meron ding scene sa isang, I'm not sure if it's a parking lot sa isang school na parang they're trying to kidnap or rape a female individual na parang kaklase niya. It's they're wearing school uniform, parang mga college students na. And then, to the rescue yung dalawang lalaki o dalawang taong itong Attorney Sal. Tapos naglabas ng baril. I mean, how? Ganon Nowadays, Attorney Sal, kalakas ng loob, sila ng mga baril nila. Tapos mga menor de, I'm not sure kung menor de edad, pero why? Why are they carrying guns, Attorney? It's not for them to defend yung para yung sarili, pero kung gamitin para sa krimen. So, it's very Ganon katalamak disturbing. ngayon ang kriminalidad. At yun nga ang problema. Ang lakas ng loob ng mga kriminal ngayong panahon ngayon, Attorney Sal.